Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman gabahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa saraman kedisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 4, 2026. Ini ang imbukada nga Lunes sa bulan sang Mayo, 11 sa apatanan ka Lunes. Karon nga ika-5 nga bulan sang tuig 2026. Yes sir, that's right mga biyan, subong atubang na kita sang bulan sang Mayo. Daw kasan ulang kita sa ulog kag nagsugalaw sang bagong tuig. And here we are for the 5th month of the year. Sa kinaandan mga ikupod ninyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa aton sining nga mga sukitag paramati all over Western Visayas, mga kultura naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo. Subuman sa aton mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamyaw naton sa isa kamay-ayan nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Talagaw pod sa aton nga pagpangalagan pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sarang mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpakalagad, subong iya nga aga lakip sa aton sining nga pagaistoryahan ang mga update tuhoy sa pag-alboroto sang Bulkan Mayon. Sa diin masobra sa linibo ka mga pamilya mga biyana ang nabalhag nga apektado kasunod sa paglupok sang nasambit nga bulkan. Kagibaloon taman mga biyan ang mga napalabot nga bulig sa aton nga gobyerno kasunod sa nangin mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang hibaloon taman ang latest nga update gika naman sa PHIVOLCS Canlaon Observatory. Kamusta naman iya ang Bulkan Canlaon sa monitoring sang DOST PHIVOLCS. Ibaluan pilaman ka mga ash emission ang record sang nagligad ng mga inadlaw. At himaan bala ini nga posible pa nga maglupok ang Bulkan Canlaon. Kagaro bala ka dako ang posibilidad nga igapasaka sa alert level 3 o kung igapapanaog sa alert level 1
Ang alert level sa nasambit nga bulkan nga karon yara sa alert level 2. Alas 9:14 sa aga. Antes kita magpatpat sa aton sining mga balita. Check anay naton ang latest nga update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes. Ano kadako ang posibilidad nga maka-experience kita sang pag-ulan? Edi sa nagligad ng mga inadlaw mga biyan, particularly sa nagligad nga Sabado kag Domingo, bilang ka mga area sa aton sini iyang rehiyon ay nakabalhag sa mga pag-ulan. Shall we expect sang rainy season na? Kung napagsugod sang pag-ulan, o kung magpabilin ba ang mapaang panyempo subong iya nga simana. Check naton ina mga biyan ha, sa atong nga koneksyon with DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Sa ihapon nagpamatiga mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Sa sining oras, check anay naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Kaupo naton sa piyag nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa sukaran nga adlaw sa Lunes, May 4, 2026. Easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Dili naman sa Western Visayas, mag-experience kata sa magaluumon na kalangatan nga may mga paglaptalaptang mga pagulan pangalat ug panag-uob. Labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadalas ang makanay tubtob makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:31 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:03 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 40 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madam magid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, talalo pang doon ang pag-ulan sa pilag ka mga lugar sa Western Visayas kada hapon. Ining balang mga pag-ulan, ma'am, ang makabigda naton mangin normal nga senaryo sa kada adlaw subong iya nga Mayo. Well, as of now, sir, base sa ating mga weather outlook, sir, yes, sir, posible kita maka-experience sa mga pag-ulan-ulan sa subong nga mga semana, sir. Labi na gid sa hapon kag kagabihon tugas ni sa ating nga weather system nga easterlies, sir. Ayun. Pero sa mga kultura naton, ma'am, nga natalala nga magbiyahe subong iyang semana, may ara bala, ma'am, siya gina-monitor nga weather disturbances outside of Philippine Area of Responsibility nga posible magdala naman siyang madamon nga pag-ulan diri sa aton nga rehiyon? Well, as of now, sir, wala man kita may gina-monitor na LPA or bagyo sa outside ng ating nga PAR. Pero however, may ara kita nga nasiplatan nga isa ka intertropical convergence zone, sir, nga posible makapagdala sa mga pag-ulan-ulan sa aton sa sini nga semana, sir. Posible sa by Thursday or Friday maka-apekto na ni sa aton, sir. I see. Ang ining makita na mo, ma'am, sa satellites ang makitaan na sa website sang DOST Pag-asa sagwa sa kuna sa border, ma'am, sang PAR amo ni ma'am ang ITCZ that you are referring, ma'am. Yes, sir. Ang makita ninyo, sir, nga cloud cluster outside sa aton nga PAR amo na ang sir, ang ITCZ, sir. I see. Alright, madamo gid nga salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa imo sini nga oras kag impormasyon. Welcome, sir. There you have it, mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. So mangin posible, mga biyan, ang maulanon nga hapon kag kagabihon o subong iyang semana.
40 degrees Celsius ang maximum forecasted heat index naton subong adlaw sang Lunes diri sa syudad sang Iloilo. At sa mga kultura naton may ginabantayan karon nga ITZZ ang aton sining nga pag-asa nga posible magdala sa mga pag-ulan kung baka posible makadala mga abiyan sa mga pagbag-o sa aton nga paniempo, particularly sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Alas 9:19 sa aga. Mabiyan ang aton sining gobyerno ang padayon sa pagpalabot sang bulig kasunod sang pag-alboroto sang bulkan Kalaon sining karon lang. Sa mensahe nga ginpagawa sang presidente kahapon, ginpabutyag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tiun sang katalagban, hindi dapat nga madugangan ang kabudlayan na ginaatubang sang mga Pilipino. Gani iya nga ginmando ang gilayon nga paghulag sa mga ahensya sang gobyerno para nga magresponde sa asphalt halin sa Mayon volcano eruption. Ginpatinlo na sang presidente ang mga kalsada kag ginmando man ang pagpanagtag sang N95 mask kag nagahatag sang water stations, mobile clinics kag bulig para sa pagsaylo sa mga apektado nga mga residente. Padayon man nga ginabantayan sang gobyerno ang sitwasyon, nakip na ang posible pamahog sang lahar. Sino sa presidente nahibaluan niyang epekto sa ikang lawas kag palangbian sa aton nga mga kauturan, kadi padayon man ang bulig sa aton nga gobyerno para makabalik sa normal nga pang-adlaw-adlaw nga kabuhi ang kada pamilya nga apektado. Sandig naman sa report sa DSWD, nagapadayon mga biyan ang pagparagtag sa bulig sa mga apektadong pamilya. A total of 71,153 o kung 71,153 ka family food packs ang ginpalabot sa mga apektado sa Mayon volcano eruption. Nagdangat naman sa 1,402 o kung 1,402 ka mga ready-to-eat food packs ang napanagtagman sa mga apektadong residente. And as to the non-food items, na ginalakipan mga biyan sa nunay tuhay ng mga kitchen kits, hygiene kits, sleeping kits, kag nunay tuhay pa nga bulig, other than food items, nagdangat na mga biyan sa 7,634 non-food items ang naparagtag sang ahensya. Samtang padayon man ang pagpanagtag sang iban pang bulig sang DSWD. Nakip dari mga biyan ang 28.3 million pesos nga cash for work assistance. Naging palabot sa masobra 2,100 ka mga mangungumang apektado sa paglupok sang bulkan Mayon. Samtang naglabot naman sa 11.3 million pesos ang naparagtag nga ayuda sa idalom sang Emergency Cash Transfer Program. So aton sining gobyerno mga biyano nagapasiguro gid sa tanan nga padayon ang pagpalabot sang bulig agod nga mabuligan nga gilayon nga maka-recover ang mga apektado nga pamilya sa sining pag-alboroto sang bulkan. Kag sa aton nga pagpanumbalik, ibalo naman naton ang latest nga monitoring sang PHIVOLCS Canlaon Observatory sa hulag naman o kung aktibidad sang bulkan Canlaon. Ang ining nga mga impormasyon aton nga hibaloon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento.
Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:26 sa aga. Sige hapon nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Abiyan, as mentioned earlier, magigupod naton sa aton nga pagpakalagad subong iyang aga ang Resident Volcanology sang DOST FIVOX Canlaon Observatory. Si Engineer Marie Adeline Quintia agod hibaloon mga biyan ang ila sining latest monitoring sa aktibidad sang nasambit nga bulkan. Live via phone patch si Engineer Quintia. Engineer, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Good morning, ma'am. Foremost, ma'am, sa aton sining nga mga kulturan nga posible maapektuhan sa bulkan Canlaon. May we know kung kamusta na ang latest monitoring sa inyo sining opisina? Yes, sir, no? So, good morning sa tanan nga taga-Palamatit sa Radyo Pilipinas. Sa subong adlaw, sir, as of May 4, may ara kita nga ash emission event nga na monitor sa aton nga bulkan. Ini siya naglast ng 38 minutes ang iya nga kahabaon, and kahapon man naka-record kita sang 21 ka volcanic earthquakes upod diri ang isa ka volcanic tremor nga associated sa pag-init sang ash sang aton nga bulkan. Mataas man ang aton nga sulfur dioxide emission nga na-measure kahapon at 2,852 tons per day. So, ibig sabihin, sir, no, continuous ang degassing ang nga ginapagba aton nga bulkan. And ang aton nga plume nagbot sa 600 meters ang iya nga kataason, and continuous gyapon ang nakikita naton nga inflationary trend sa ground deformation. Sa subong, ang aton nga bulkan Canlaon is ara gyapon sa alert level 2, and ang entry within the 4-kilometer permanent danger zone is still prohibited. I see. Ma'am, with this current nga activity sa Bulkan Canlaon, may posibilidad pa ba lang nga magka-experience kita sa moderately explosive eruption kaagay sa mga aktibidad sa nagligid nga binulan?
Yes sir no, ang posibilidad nga magkaroon kita sang mga moderately explosive eruptions ay makuan gyapon sir no, may ara gyapon kita nga probabilities nga magkaroon kita sang mga amo ni nga klase ka eruption tungod kay ang aton nga bulkan ara pagyapon sir sa iya nga kumbaga magmatic phase siya no nga nagbigin ni siya sang 2024. Kay si Engineer Andy, with this latest man nga monitoring ninyo, how big is the chance nga magpanaog sa alert level 1 o kung magsaka sa alert level 3 ang bulkan kanaon? At sa subong sir no, ang aton nga mga monitoring parameters ara siya sa gihapon within the bounds ng alert level 2 naton nga mga parameters. So amo na nga wala kita nagapasaka kumbaga sang aton nga alert levels. If ever nga may makita kita nga significant nga increase sa aton nga ng mga monitoring parameters, that's the time nga kita magpasaka ng aton nga alert level. Regarding naman sa pagpanaog sir no, sa subong medyo manaba pa ang posibilidad nga magpapanaog kita sang aton nga alert level kay tungod gani nga continued ang mga volcano activities nga aton nga na-monitor sa aton nga bulkan. Engineer Andy, madamo ang nagahambal nga daw gabalos-balos lang ang nanuhay-tuhay nga mga bulkan no, sa aton sining nga pungsod, particularly di Canlaon and Mayon. Kung may mga dalaguan nga activity ang bulkan Mayon, the following day either Canlaon or the other volcanoes naman ang masunod nga unod sang balita. Connected bala ang mga activities sang nanuhay-tuhay nga bulkan sa isa kag isa, engineer? Sir no, ang aton nga mga bulkan medyo highly active. Subong sir no, ang aton nga mga bulkan within the Pacific Ring of Fire. So baluan naton nga ang Pilipinas ara siya within the Pacific Ring of Fire. So ang aton nga pungsod very prone siya to volcanic eruptions and earthquake activities sir. Pag-abot naman galing sa sir no, sa activities ng aton nga mga bulkan, independent ni siya with each other. Kay may ara siya sa sarili nga source kumbaga ang aton nga ang Mayon volcano has its independent nga magmatic system, ang iya sang Canlaon may ara man nga different nga magmatic system, kagamo man ang Taal volcano, ang Bulusan. So hindi siya related to each other. Ayun. And ang ining mga gakabatsagan karon nga mga or record karon nga mga pag-alboroto sa bulkan diri sa Pilipinas, is it the same man sa iban nga mga kaingod naton nga mga pungsod, particularly sa Southeast Asia o kung malapit sa kinakabigman nga Pacific Ring of Fire, engineer? Yes sir no, ang aton nga mga kalapit nga mga pungsod may ara man sila nga mga volcanic activities. May maara sa Indonesia, sa Japan halimbawa. So may mga activities sir no, hindi lang ang mga Philippine volcanoes ang may mga recorded activities sa subong sa mga volcanoes naton. Nangin unod ya sang pila ka mga balita ang rising sea level apektado o kung epekto na sang pagbag-o sang klima or climate change. Ang ining mag-aktibo sang aton sining nga mga bulkan na engineer, apektado man ini sang climate change naton. Sir no, ang activity sang volcano is kumbaga ara siya sa idalom kumbaga. So hindi sa affected sang anything that happens sa atmosphere. Pero actually ang volcano activity pwede siya maka-affect sa aton nga climate. Halimbawa, ang mga dako nga mga eruptions sir no, sang hatagan ta mga example. For example, ang Pinatubo volcano sang nag-eruption in 1991, napanaba niya sang at least around 0.5 degrees ang aton nga temperatura, ang global temperature. So, it's the other way around kumbaga no, iya nga effect kay tungod nga nang naglupok ang vulkan and nag-release siya sang damo nga sulfuric plumes. So ini siya nga
magtugas sang pag lamig sang aton nga sang aton nga global temperature. I see. So, may possibility galing nga maka-apekto pa ini sa mapaang nga panyempo naton. If ever, while we are not praying nga maglupok gid ini siyang todo-todo, kay for sure, it would cause sa mga pilaman ka mga pamahog. Kaya at the same time, dako nga epekto sa kabuhi, kabilangbian sa mga madamo nga mga kultura naton. But amo na, engineer, no, may positive effect siya somehow gali, no, as to the kainit nga mabatyagan na sa nga aton sini nga kalibutan. Engineer, may we know sa subong nagaamat-amat naman ang pag-ulan-ulan. How big naman ang threat sang lahar sa area sang Kalaon? Pag-abot naman sir no sa aton nga mga volcanic hazards. So isa ini siya ang lahar sa mga ginabantayan naton nga mga volcanic hazards kay tungod nga in the past lang sir no 3 months from actually sang February nagkaroon kita ng mga moderately explosive eruptions, nakatatlo kita ka moderately explosive eruptions in a span of 1 month ganito sir no. Ini siya pwede ang ni siya nga eruption nagtugas sa mga pyroclastic density currents nga pwedeng ma-wash out during heavy rainfall. So paandaman man naton ang aton nga mga komunidad nga nag-star malapit sa sa idalom sa aton nga bulkan sir no. Most especially diri sa mga known na nga mga areas nga apektado sang lahar kay pwede gid ini siya liwat matabo kumbaga. Ayun. We normally hear sang lahar, we normally hear sang ash emission or ash fall. May we know other than this, Engineer Andy, ano pagid ang mga hazards nga posible madulot sang paglupok sang mga bulkan? So ang aton nga during the eruption sir, pwede ang bulkan magtuga sang lava flows. Ang lava flows aming mga molten rock, no, pareho sa mga nakita natin yung mga sa Mayon volcano. So do fluid siya nga kanya trickle down the slopes sang aton nga bulkan. So pwede ni siya man matabo. Another is ang currents. So, ang pyroclastic density currents naman, kung may makita, during explosive eruptions, no, makita natin nga may ara nga mga volcanic materials nga ginabuga siya pataas, kag may ara man siya nga volcanic materials nga nang flow down slopes at very high speed, no? So, ini siya ang pyroclastic density currents is actually isa sa mga major threats para sa aton nga communities kay tungod nga kung malambot ka sang pyroclastic density currents pwede ka gid masunog or maka-burn sa aton no. So amo na siyang ginabantayan naton nga mga volcanic hazards. I see. Ayun, Engineer, may we know naman as to the ashfall, ang direksyon sa abo, or ayun, balikan natin mga biyan si Engineer Andy Quincha, ang aton sining resident volcanologist sa Bulkan Kalaon, sa dugang pagid nga mga impormasyon ang tana naman sa iban pa nga aktibidad sa bulkan. Engineer, hello? Yes, Engineer, we're apologies gid sa gulpi nga pag-end sa aton sining call. Sa aton nga pagpadayon, Engineer, may we know, Engineer, ang tumod bala na naton as early as now kung most likely kung liwat nga mag-alboroto ang Bulkan Kalaon diin magapadulong ang abo o kon ashfall sini Engineer. So pag-abot sa ashfall naman sir no, usually ang ashfall is nagasunod siya kung diin pakadto ang wind direction. So sa subong kay pakadto sa western area ang aton nga wind, posible nga ang ashfall makalambot sa mga areas within the western side sang aton nga bulkan, which is aming mga areas sang Negros Occidental. Ayun. And may possibility with this current direction nga maglabot man ini diri sa isla sang Panay, Engineer.
Ina siya sir no, may posibilidad man kay tungod nga ang Panay is nasa western part man sang sang Negros Island. Ayun. So thank you gid sa paghatag sa warning no sa aton sining nga mga kulturan kung diin posible makalabot ang pagtupa sa sining abo gikan sa nasambit nga bulkan. Engineer, we know ano ang mga latest naman ninyo nga mga activities to further strengthen sa inyo sining info dissemination kag para nga ma-orient gid ang aton sining nga mga kulturan sa posible epekto sa paglupok o kung pag-alboroto sa bulkan. Successful. Sir no, ang aton ang PBOX 24/7 kita nga naga-monitor sa mga aktibidad sang aton nga bulkan and kita Engineer, may apologies no. For the meantime, hatagan anay naton ligwa ang pagpalayag sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ang sinasabi at idinidiin sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, gandang umaga. Mabiyada batian ang nangin minsan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sa iya sining pagtambong sa pagpanagtag sa 10 ka kilong bugas sa masobra 2,000 ka benepisyaryo sa dalom sa Local Government Support Fund kag sa pag-turnover sa 6.6 million pesos nga financial assistance halin naman sa Social Civic Projects Fund o kun SCPF sa General Trias Sports Park sa Cavite. Kada isa sa 33 ka barangay sa nasambit nga syudad arabaton sang 200,000 pesos nga financial assistance. Nagpakighinon-anon man ang presidente sa 165 ka Bagong Pilipinas Barangay Scholar who are also beneficiaries of the SCPF program sa ginhiwat nga orientation. Mga biyan, kaupod nato liwat sa aton sining pagpangalagad ang President Volcanologist sang PBOX Calaon Observatory si Engineer Adidin Kencha. Engineer, pasensya liwat sa aton sining interruption but again, may we know ano na karon ang mga pagtingwa pag-iga ginapatuman sa inyong opisina to further strengthen sang inyong efforts nga mapalabot sa publiko ang mga dapat obrahon sa tion kag after sang pagluntad iya sang paglupok sa bulkan. Yung sa pag-abot sa information dissemination, kita nag-conduct man sa mga IEC activities, sa mga schools, sa aton mga communities, sa barangays. And also, sir, may ara man kita nga ginatawag nga early alert warning system. So, ini siya, amo ni siyang mga, kung diri sa Negros area specifically sir no kung may ara kita nga mga ash emissions nga or mga explosive eruptions so ini siya may kumbaga may text alert kita nga ma-receive if ever nga may ara kita nga na monitor nga pag lupok or pagwa sang abo sang aton nga bulkan. Ayun, thank you Gid for all your efforts engineer no sa paghatag sa aton sa mga preventive measures para nga malikawan ang dako nga halit kag dugang pa nga mga kahalitan sa tion sa paglupok sa bulkan Calaon. Lastly, engineer, ang imo sining mensahe sa tanan nga mga pumuluyo sa Negros Occidental including na diri sa amon sa Western Visayas. Yes sir, no po ang PBOX continues nga nag-monitor sang activities sang aton nga mga active volcanoes sa bilog nga Pilipinas. Diri sa Canlaon Volcano Observatory, kita continue sa gihapon sa aton nga efforts sa paghatag sa inyo sang warning tungod sang mga activities sang aton nga bulkan sir no and ang aton lang ginapangayo nga kita maging alert and also magsunod kita sa mga
mga recommendations nga ginahatag sang aton nga mga local government units. Ayun, madamo giga salamat Engineer Marie Angeline Quintia, ma'am, for your time and information kinahatag sa Radyo Pilipinas, for your works and words para sa bayan. Padayon kag salamat. Thank you. There you have it, mga abyan, si Engineer Marie Angeline Quintia, ang resident volcanologist sa Kalaon Observatory. Angot sa iya sining nga mga dugang nga mga detalye, may kang tanan sa latest nga mga activities sa Bulkan Kalaon, kag ang mga panugyan sini sa mga pumuluyo, especially no, sa mga kultura naton nga nagapuyo malapit sa area sa Mount Kanlaon. So padayon kita nga mag-monitor mga abyan sa mga developments sa Mount Kanlaon, kag hibaluon man naton mga biyan no, ang mga latest nga mga warnings o kun mga advisories sa aton sini nga mga local government unit pinagi sa pag-follow sa Facebook pages or social media channels sa aton sinitag sa mga local government unit, particularly ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa tion sa mga kalamidad, ang ini nga opisina ang unang nga nagahatag sa mga detalye kag mga panugyan ano bala ang mga dapat ubrahon para malikaw kita sa disgrasya kag katalagman. Alas 9:45 na sa aga. Sa gihapon nga pamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Earlier mga biyana, nabatian ang kabahin sa minsan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining pagpadulong sa General Trias Sports Park sa General Trias, Cavite. Ang aton nga gobyerno mga biyan padayon sa pagpalabot sa mga nanoy tuhay nga mga bulig, mga suporta para sa mga kultura naton nga apektado sa nga nanuhay tuhay nga kalamidad. O lakip na diri man ang ginaatubang natong karon nga problema, ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ibuwas sa lauman ang posible pagsaka sa mga presyo sa produktong petrolyo o kung posible man nga pagdubo sini. Inaangan-angan nato mga biyan ang update no, from the Department of Energy kung pila ang ginalauman nga rollback o kung price hike sa mga produktong petrolyo. But we are looking forward nga magnubo pagid ang presyo sa produktong petrolyo sa aton sining mga gasolinahan. Samtang padayon naman ang fuel subsidy program sa mga public utility vehicle kung PUV para nga maghatag sa gilayon nga bulig sa mga tsuper. Padayon man ang pagbinuligay sa Department of Energy sa DOTR, LTFRB, DICT kag Land Bank of the Philippines para nga magkatukod sa isa ka whole of government program kung sa diin makabaton sa 10 pesos nga diskwento kada litro sa diesel na may tubtub 150 litros nga limitasyon kada semana o kung may equivalent nga 1,500 pesos nga weekly discount ang aton sini nga mga kwalipikado nga tsuper. Ini ang ginalauman nga makabulig agud nga mabuhina ng ilang gasto sa operasyon kag mapadayon ang ilang income sa pang-adlaw-adlaw. Again, lakip sa mga kwalipikado sa idalom sa sining nga programa ang mga public utility jeepneys kag utility vehicle express unit o kon UV Express unit. May valid certificate of public convenience, provisional authority o kon special permit. Upod man sa opisyal nga listahan dapat ang mga driver nga ini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kag para makumpirma kung lakip ka sa listahan, makipag-angot sa operator kon kooperatiba o kung magbisita sa ltfrb.gov.ph o kung tanawon ang opisyal nga impormasyon sa mga participating gasoline stations. Again, mahimo magkabaton sang 10 pesos per liter nga subsidy ang aton sini nga mga PUJ and UV Express driver. Tubtob 150 litros kada semana or a maximum of 1,500 pesos nga subsidy kada semana.
Inisara nga ma-avail Lunes tubtob Domingo ang weekly allocation kag mag-reset kada Lunes. Ang kinahanglan lang ipakita plate number sa inyo sining mga salakyan. Lunes tubtob Domingo ang weekly allocation kag mag-reset kada Lunes kag ang hindi magamit nga subsidy ang hindi pwede magamit pa sa masunod nga semana. So hindi siya accumulated nga kumo 700 lang ang nagamit mo sa mga semana. The remaining 800 pesos will be added sa masunod nga semana. Isa na sa mga ginklaro sa ngaton sining Department of Energy. 1,500 per week. Whether you have the opportunity or not, kinahanglan nimo nga maubos ang 1,500 kung ma-avail ang 1,500 sa isa lamang kada semana. Kung nagsugod ka i-avail sang Biyernes, you only have until Sunday to avail sang remaining iyang portion sang 1,500. Because pag-abot sang Lunes, dira naman mag-aisip mga biyan o kung magasugod ang pag-isip sang 1,500 pesos. Ini available sa mga participating gasoline station, so mas maayo gid nga mag-avail kamo mga biyan sang ining programa sa mga identified nga participating gasoline station sa inyo tagsa ka lugar. Inatagman sang Department of Energy nga wala sang kinahanglanon nga card kon application. All you have to do is to provide sang inyo sining nga plate number kag i-encode sa gas station ang mga detalye nga ini kag otomatiko nga igabuhin ang subsidy. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:50 sa aga. Gusto taman nga magparawig pa ka maghatag sang dugang nga detalya sa aton sining nga mga balita. Sa ito siya mga biyan, wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. By the way, congratulations sa tanan nga mga job seekers nga na hard on the spot sa kaniwat nga Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment. Sa bahin sa Negros Occidental, naglabot sa 88 ka mga job seekers ang baton sa nga oportunidad nga gilayon nga ma-hire sa ila sini nga pag-apply sa job fair nga gidhiwat sa Bacolod. Mayara sang 2,894 applicants nga narehistro and 2,775 sa ila ang nangin kwalipikado. Sa ngalan na lamang mga biyan sa akon mga katuwang technical, we have Mr. Alan Defantes sa studio. Kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng Gentry, at yung ating mga iba pang beneficiary, mga magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami dahil meron tayong inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na ang manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat yung meron pa ibang karatula doon. Bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund.
Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado at kung saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang paano ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na gamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama doon sa programang yon, hindi lang po, siyempre yung pondo ibinababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming konting kondisyon na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, sa mga mayor, sa mga governor, para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po nyo malaman, hindi lang po minsanan nito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na kami, lilipas din kami. Kaya kailangan nakaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ko sa kanila, gawin nyo mag-aral kayo na mabuti. Study hard. Talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barangay ninyo, sa komunidad ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gen 3 at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawan po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin, na nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga, sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis,
Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, meron din binulong sa atin meron din binulong sa atin si SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito? 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya ang title ni Sec John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating butihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec John Vic, ilan ang population, ilan ang botante mo nung una kang tumakbong gobernor? 1 million ang botante niya. Ngayon, 3 na. Magto 2.6, gano'n, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami naming nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya't nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, marami po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.